buhay. I am nothing without the Lord before ko siya ma-meet. But when I met God, sobrang nagbago ang lahat. But, alam mo yun, minsan pala, minsan akala mo na sobrang tatag mo na hindi ka na matutumba. Na sobrang feeling mo, ang dami mo na kasing na-achieve, ang galing-galing mo na, hindi ka na matatalo. Alam mo yun, pero ito matindi. Kung sino yung mga malalakas kasi talaga, no? Na humahakot talaga ng kaluluwa para sa Lord. Yan ang mga taong pinapalibutan ni Satanas. Kaya wag ka magtaka, kapatid, kung bakit ang dami mong problema, no? Isang pagsubok lang yan. And ako po, dumating po ako sa isang yugto ng buhay ko na hindi ko akalain na ma-fall ako. You're seeing me as a very, very strong woman, right? As if wala akong problema, tama? As if I'm always smiling and wala na nakasakit sa akin. But my pride, yon, grabe yung pride ko. Grabe yung pride ko. Up to the extent na even kay God, no, nag-rebel ako. Even sa church na to, I rebel against this church. They don't know it, but deep inside my heart, kaya dami-dami inutos. Dami-dami nakuha. Hindi talaga to scripted. Pero anong point ko? Okay, to share with you guys, I had this relationship for 4 years. No, na talaga namang yun, hinode ko siya for 4 years. But I know God is telling me matagal na kailangan ko i-give up yung relationship na yun. But still, dahil stubborn ako, I stayed and sabi ko, hindi Lord, magbabago yun, magbabago kami and everything. But yun. Until one day, last year, 3rd quarter of the year, nag-cry out na ako kay God. As in, I'm driving, as sumisigaw lang ako, Lord! Ama! Pakailan ka na! Talaga sumigaw ako. The first time ko tinawag si Lord na Ama. That was the first time I asked the Lord, God, ang gulo-gulo na ng buhay ko, ang gulo-gulo na na lahat. Maawa ka, makailam ka na, makailam ka na, makailam ka na. Makailam ka na, Lord. Yun ang sinasabi mo sa kanya, makailam siya. At ito, matindi, makailam. Ayan, alis na siya. Makailam. Makailam si God. At pag pati nakailam si God, wala ka na magagawa kundi mag-surrender na lang. Nga, kasi Rachel lalo, nakailam si God. Doon ko na patunayan na buhay si God. I mean, buhay siya. Pero basta patunayan ko na si God matindi. Lalo na pag, hindi na alam nyo, ganito lang yan eh. Sino dito may struggle? Hindi niya. Ano ba ito? Sino may struggle dito? Taas kamay! Guys, ito lang yan. Ito ang dangerous prayer. At I believe effective prayer. Ask the Lord, Lord, makailam ka na. Okay? For 4 years, ganito ako dun sa lalaki. Sige, hindi siya papansinin na. Kasi feeling ko, ano siya, idol ko siya. 2 months, 3 months. After na pag napapagod ako sa work, or na-disappoint ako, balik ulit tayo. Gano'n. So, ganun yung cycle ng relationship. And hanggang sa itong huli, yun nga, nakailan na si God. Nung babalik na naman ako, hindi niya na ako tinanggap. Itong gandang to, hindi tinanggap! Hindi ko makaya yun, sabi ko, Lord, tinanggap ba ako, Lord? Well, kung ano man yung dahilan, isa lang ang reason. God, gusto niya akong bumalik sa kanya. Gusto niya kasi buong puso ko sa kanya. Kasi last quarter of last year, I prayed, Lord, I want to love you with all my heart,
puso. Lalo na sa pusong mamon. Guys, gusto ni God buong puso. Gusto ni God buong puso ko. And sabi ko nga, Lord, I'm so excited. I'm so excited kasi alam ko, may gagawin ka. Okay? Alam ko, may plano ka. And I'm expecting more from the Lord. Sabi nga nung kaibigan ko, Ate Lalo, you are beautiful. You deserve to be happy. And sabi ko, oo nga Lord, no? I deserve to be happy. Kasi aminin ko sa inyo, for 4 years, hindi pa na talaga yun yung masaya. Kala mo lang masaya, pero hindi siya masaya. So, and I thank Him, that person. And, kasi, yun nga, for 4 years ako yung bumabalik. But this time, kasi lagi niya na ako tinatanggap. But this time, hindi niya na ako tinanggap. Hindi niya na ako tinanggap. At ang worst, may iba na. Oh. Yun. So, since January, nagkaroon na kami ng closure, pero may nag-hope pa pala ako sa kanya. I'm holding pa na hindi, aayusin lang kami ni Lord, aayusin lang ako ni Lord, aayusin lang siya ni Lord. Kalma lang, kami pa rin sa huli. February, ganun ulit, closure ulit, kalma lang, sige lalo, ganun. Hanggang sa, nag-hope pa pala ako, alam mo yun, iniwan mo, pero nakahawak ka pa rin. Alam mo, may invisible PC dito. Anytime nag-chuwan, balik. Pero this time, God, kumilos talaga siya at alam kong answered prayer ko. Yun, sabi ni God, nakahope ka pa kasi sa tao na this time, put your hope in me. Put your hope in me. Give me your heart. Sino dito na heartbroken? Taas ka ba? Bilang kaya, no? Pero kaya dito, no? Parang, alam mo yung minsan parang, hindi mo alam, di ba? Kung sa katiting, sa pumunta. Actually, namalat ba ako? Namalat ako, guys. Guys, nawala yung shan ko, nawala yung braso ko. Alam mo dati, nag-gym ako dati. Nag-boxing ako, nag-jog ako. Ginagawa ko lahat, dumit lang yung shan ko at braso ko. Kung meron mang isang matinding nangyari na pinasasalamat ko sa nangyari ba, eto yun! Pumayat ako, nawala yung chan ko, nawala yung braso ko. Sabi ko, God, depression lang pala. Brokenness lang pala. Kaya kayo dyan yung mga belly pa dyan, no? Kailangan nyo lang talaga na, no? Kailangan nyo lang talaga na i-surrender na. Gusto nyo sumensi? Surrender na yan, no? Gusto nyo maging healthy, Pero, guys, nandito ako kanina, wala akong pinag-pray. Sabi ko lang, God, are you telling me to go there in front? Talaga? Seryoso? Sabi ko, ngayon na, nawala agad-agad. Sabi niya, bakit hindi? So, I asked Pastor John, make time pa. Sabi niya, magdala ako sa lapin. Pag-pray niyo ako, kasi I believe process siya eh, na kailangan mong pagdaanan para in the end, someday, diba, tatawanan na lang natin ito. Yun, asal na feeling ko ngayon. Kasi this is me. This is my world. Okay? This is my world. Christianity is my life. Okay? Being a Christian is my life. Discipling people is my purpose. Speaking in front of people is my calling. And I will not stop starting today until the end of my day. Doing everything purpose and calling. Kaya ito kapatid, guard your heart. Check your heart. Okay? Kasi lahat yan nag-umpisa dito sa puso. Okay? So, ang na-realize ko, ito yung points. Number 1, idolatry. Idolatry is anything that is replacing God dyan sa puso mo. Money, person, relationship, family, kahit ano yan. If that thing replacing God sa puso mo, that is your idol already. Number 2, beware. Okay, huwag sabihin matutag ako, Kristyano ako, ganyan, but beware, but be surrounded by these people, this kind of event. You know what? Powerful si God. Powerful si God. And pangatlo, lagi mo tatandaan, kahit anong mangyari, kapag tinawag ka, tinawag ka. Amen. Kahit
know to make calling and purpose. Amen ba? And to God be the glory always, always. Amen. And guys, can we just all